have the desire to be closer to God. Yung pagnanasa na maging lalo pa tayong maging close sa Panginoon, hindi lang ho sa panahong ganito, partner. Hindi lang sa panahong pagbayo ng bagyo, hindi ba? Kundi dapat sa araw-araw. Wag lang natin ipakita ang ating pananampalataya, ang ating tiwala, ang ating faith, mga kaibigan, sa Panginoon sa panahon ng ganito. Diyan kasi tayo namumroblema, partner. Na kinikilala lamang ho natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kinikilala lang ho natin ang Diyos kapag dumarating ho ang ganitong mga sakuna. Bato-bato sa langit po ang tamaan ay huwag magagalit po. Dahil yan ang realidad at katotohanan po sa ating lahat. Hindi ba? Kapag wala na ho tayong makapitan, ito na ho tayo. Sa Diyos na ho tayo kumakapit. Sana, sabi nga ho natin, hindi lang ho sa mga sakuna, kalamidad, di ba? Bagyo, lindol, o ano pa mang mga dumarating ho sa buhay po natin, sana po'y hindi lang sa mga araw na yaon, today, o nung mga nakaraang araw, na puro tayo, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Paano tayo papakinggan, partner? Diba? Kung sa mga panahon lamang ng sakuna natin siya naaalala. Alright? So, sama-sama ho tayong magdasal, mga kaibigan. Opo, wag ho tayong patitinag. Diba? Siya lamang ho ang malalapitan ho natin at pwedeng magpakalma, magpatila, magpatigil ho itong nararanasan ho nating unos ngayon sa atin pong bansa. Sabi nga ho sa 2 Chronicles, napaka, ano to partner Darlene napaka, tawag dito, popular nito, mga kaibigan. Mula noon hanggang ngayon, ito pa rin ho ang sinasabi ng Panginoon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Diba? At kung ang mga mamamayan na aking tinawag ay magpapakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Ayaw nyo ba nun? Diba, partner? Sabi nga sa Exodus, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God and do that which is right in His eyes and give ear to His commandments and keep all His statutes. Ano sinasabi? I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord your healer. Until now, mga kaibigan, yan pa rin po ang nangyayari. Diba? Okay? Malinaw na malinaw. Kailangan pa bang i-memorize yan, partner? Diba? Yun lang ang inihingi po ng Panginoon sa atin. Pero nakakalimot tayo Diba? Nakakalimot tayo. Pagtapos na yung unos sa buhay, ayahay na buhay. Tama? Amen ba yon? Sorry po uulitin ko, sorry. Masakit tong pakinggan, mga kaibigan, ng katotohanan. Pero totoo naman po yon. Umamin tayo sa sarili natin. Aminin ho natin sa Kanya na tayo ho ay nagkakamali o nagkamali. At sigurado ho, dahil po sa mapagmahalang Diyos nating Ama sa langit, ay patatawarin ho tayo. Ganun niya ho tayo kamahal. Binibigyan niya lagi tayo ng pagkakataon, Darlene, mga kapatid ho natin kay Kristo. Binibigyan niya ho tayo ng pagkakataon para bumalik sa Kanya. Pero tayo ho ang nagkukulang. Ang ganda ng sinabi niya dito, pare. Ay, pare, sorry, partner. Sorry, partner. Diba? Sabi niya, ulitin ko, if my people who are called by my name will humble themselves, humble yourselves and pray. Kaya nga lagi natin sinasabi, partner, di ba? Anong sinasabi lagi natin? Kape. Kape, oo. Meaning, magdasal tayo. Kasi yun yung communication natin sa Diyos, mga kaibigan. And seek my face and turn from their wicked ways, which is talamak po sa ating bansa. Mga kaibigan, halo-halo po. Halo-halo po yung wicked ways na sinasabi niya. Then, I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. At tagalogin ko ulit.
patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain po ang kanilang lupain. Ayaw ba natin yun? Ano bang gusto natin talaga? Yung bang sariling kapakanan natin? Ha? Hindi mo naman may tatakbo yan pag baha eh. Tama ba, Darlene? Kapag pumutok ang bulkan, lumindol, pag bumaha, di ba, aano din ang bahay mo? Bakit? Kayo bang isalba yung bahay mo, partner? Kaya mo bang isalba yung laman ng bahay mo? Uunahin mo yun kaysa sa sarili mo? Para nga yung kwento, partner eh. Isang mahirap, yumaman, nagkaroon ng milyon-milyon, salapi, pera lahat, ari-arian. Nung isinakay niya sa barko, mayaman, may mga ginto, partner eh. May mga ginto na dala. Di ang bigat. Yung problema ngayon, sa pagiging sakim, at sa pagiging sakim at makasarili, ganid, lulubog ang barko. Lulubog ang barko. Sinabi ng kapitan, tumagsitalon na ho kayong lahat para masave pa ho tayo. Diba? Palubog na eh. Aba, hindi niya maiwan yung kanyang kayamanan. Dahil sa pinaghirapan ko to, dahil sa ginawa ko ito, puro ako. Walang Diyos eh. Tumalon siya sa tubig kasama ang mga ginto. Mabigat yung ginto. Lulubog siya. Ngayon, nagdadalawang isip siya kung bibitawan niya yung dalahin niya mga kayamanan niya, ginto, di ba? Na talaga namang pwedeng magpaganda ng buhay niya. Nagdadalawang isip siya, partner. Alam mo nangyari? Sa mama siyang lumubog, namatay. Hindi niya napakinabangan. Di ba? Ganon din ho yun sa mga ganitong panahon po, mga kaibigan. Mapapakinabangan nyo ba ang yaman ho ninyo? Hindi. Hindi po ba? Pero kung tayo nakakapit sa Diyos, mapapakinabangan ho natin ang lahat. Ang kayamanan, hindi sa lupa, kundi ang kayamanan sa langit, Darlene. Diba? So let's pray. Continue praying. At pag nilay-nilayan po natin ang sinasabi ho sa Exodus, sa Chronicles po, chapter 7, verse 14. Ulitin ko, 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Napakasimple ang sinasabi ng Diyos. Hindi mo na kailangang tignan ang diksyonaryo mo. Hindi na kailangang elaborate pa yan. Doon pa lang mismo, sa pool na ho tayo. Yun lang ang hinihingi ng Diyos. Maging mapagkumbaba, maging humble, at magdasal sa Kanya, bumalik sa Kanya. Kung gusto ho natin na gumanda ho ang ating lupain, pagpalain po ang ating bansang Pilipinas. Amen? Amen. Yun lang po, mga kaibigan. Amen! Maraming salamat. Muli sa araw na ito, hinihingi natin ang kamay ng Panginoon. Pagpalain tayo sa araw na ito. Lahat po tayo na sinasalantaho ng bagyong Christine. At ipagdasal ho natin yung mga binawian po ng buhay, yung mga kababayan ho nating nasa evacuation centers pa rin, yung mga may sakit ho, mga kaibigan. Opo, yung mga nagdadalamhati po sa panahong ganito, yung mga gutom. Sana'y magkaisa po tayo at tanggalin ho muna natin yung pong pamumulitika sa mga panahong ganito, lalo na ho kayo mga politiko naming mga mahal at kaibigan at tinitingala, tanggalin ho muna natin ang pamumulitika. Kung mamimigay ho sana tayo, ay wala hong halong politika. Okay? Yun po ang ating kahilingan.